Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakita ng paraan para magising muli si Lara. Sa ngayon, susunduin ko ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid. Napatay mo nga si Lara, pero kinasusuklaman ka naman ni Prinsipe Almiro. Hindi mo na siya mapapaibig kahit kailan. Maaari pa nating mailigtas ang buhay ni Lara kung kikilos tayo agad. Sa pamamagitan ng isang mahiwagang puno, ang puno ng Espira. Saan to matatagpuan? Sa dulo ng Paladino, sa itim na alapaap. Pero hindi pa rin ako susuko. Isusumpa ko ulit si Almiro. Isang mas matinding sumpa. Walang sino mang nagpunta doon ang nakabalik pa. Oo, dahil binabantayan nito ng isang pambihira at mabangis na halimaw. Pinapunta ako ni Carlos dito para sunduin ka. Kailangan ka raw niya makausap. Hindi kaya natupad na yung wish mo dun sa Genie? Bukas ay kabilugan ng buwan. Kailangan makabalik ka bago matapos ang gabi. Kung hindi, tuluyan ang mamamatay si Lara. Adela, hindi pa rin ako naniniwala sa yung hinahanap ako ni Carlos. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Gusto ko, pag makaawa ka, gusto ko lumuhod ka. Ano naman? Grabe over. Huwag kang makialam, ha? Sige. Kung yun ang gusto mo. Wag na, Adela. Ito naman. Gusto ko lang makita kung talagang taos sa puso mo ang pagyayaya sa akin para makita si Carlos. Isa pa, hindi ko kailangan ng pagmamakaawa ng isang naaagnas na bangkay. Sige, sasama ako sa'yo. Pero mas mabuti pa kung maghiwalay tayo ng sasakyan. Hindi ka na sana sumama sa amin. Mapanganib ang aming pupuntahan. Kahit kami taga rito, hindi kami sigurado sa aming madaratan. Gusto ko lang tumulong, Almiro. Naging napakabuting kaibigan sa akin ni Lara. Minsan niya nang iniligtas ang buhay ko. Kaya ibabalik ko lang kabutihan na ginawa niya para sa akin. Pero paano mo poprotektahan ang iyong sarili? Sa pamamagitan nito. Gold medalist daw sa archery to si Jeric. Sus, mabuti sana kung tatalabi ang pana mo doon sa halimaw na haharapin natin. Bisayo, basbasa mo ng kapangyarihan ng sandata ni Jeric. Ba't hindi? Ayan, hindi na pangkaraniwan yung pana mo, ha? Tayo na. Wala na tayong oras. Tara. Hindi pa rin patay ang larang yon! Natural, Mother B. Kumilos kasi ang mga diwani para kontrahin ang sumpa mo. At ngayon, Mother P, naglalakbay na sina Prinsipe Almiro papunta sa itim na alapaap para kunin ang nag-iisang bunga ng puno na Espira. Ayon sa alamat, ang katas nito
ang maaaring makapagpagising sa isang nilalang na nahihimbing na katulad ni Lara. Alam ko kung anong sinasabi na alamat! Pero hindi ako papayag na magtagumpay sila. Mother naman! Wala naman talagang nagtatagumpay sa pagkuha ng nag-iisang bunga ng puno na esfira! Basta! Hindi ako papayag na makarating sila doon! Hindi! Carlos, kamusta na ang pakiramdam mo? Sinunod ba yung inutos ko sa'yo? Oo. Andito na si Mayang. Carlos? Mayang. Ano nangyayari? Salamat, Mayang. Dumating ka. Pero Mami, in fairness, nagbago yung aura ni Tito Carlos nang dumating ka. Gusto mo daw akong makausap? Tungkol saan? Gusto kong makausap si Mayang. Iwanan mo na kami dalawa. Carlos? Pwede ba sundin mo muna yung hinihiling ko? Pwede? Tara. Gigi, mabuti kung lumabas ka na naman. Ha? Pati ako, Mami? Kailangan namin mag-usap ng Tito Carlos mo. Sige na, sarado mo na rin yung pinto. Nandito na tayo sa dulo ng Paladino. Ibig sabihin, sa bungad na tayo ng itim na alapaap. Tayo na. Hindi ko kayo hahayaang magtagumpay! Yun lang? Bisayo! Ano kaya nangyari kay Mang Carlos at gusto niya makausap ng one-on-one si Aling Mayang? Hindi ko rin alam, Mini. Hindi ko nga maintindihan eh. Ano naman nung po pwede nalang pag-usapan, hindi natin po pwedeng marinig o malaman. Baka naman hindi pinagpalit na tayo ni Itay. Baka naman po si Tia Mayang na yung gusto ng pamilya kaysa sa atin. Mami, bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Mahal tayo ng Itay mo. Kung mahal po niya tayo, bakit po niya tayo pinalabas? Dapat tayo yung nandun sa loob ng kwarto. Dahil tayo yung pamilya niya.
Bambi, saan ka pupunta? Bambi! Bambi! Alexi, gumawa ka ng paraan. Wala pa akong ginagawa. Sige sa'yo. Akala ko natsugi ka na ni Bawana. Ako pa, hindi niya ako kaya. Hindi talaga titigil si Bawana. Gagawa at gagawa siya ng paraan para pigilan tayo. Pwes, hindi siya magtatagumpay. Nandito na tayo sa bungad ng itim na alapaap. Tayo na. Walang hiyo ako? Walang hiyo ako! Hayop ka! Hayop ka talaga! Tama na! Huwag mo sasaktan si Mayang! Ano? Napahiya ka? Itay, ano ba nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nagkakaganyan? Mahal mo ba kami ni Inay? Sana hindi ka na lang bumalik sa amin. Sana pinabayaan mo na lang kami. Bambi? Mother B! Mother B, paano yan? Hindi naging matagumpay ang iyong paghadlang kina Prinsipe Almiro. Hindi pa ako tapos sa kanila, Salim. Talaga, Mother, ha? Why? What's your next move? Tell me. Oh, Mother! Mother, look! Guarco! Buhay ka pa pala. Oo, Bawana. Wag! Hindi ako nagpunta dito para labanan ka. Nagpunta ako rito para muling umanib sa'yo. Laban kay Almiro at sa buong kaharian ng Paladino. Talaga lang, ha? Sa tingin mo, tatanggapin pa rin kita pagkatapos mo magtaksi? Oo. Dahil nalalalaytay sa iyong dugo ng iyong ina na si Alwana, ang aking kapatid. Kaya sana igalang mo ang ating pagiging magkadugo. Kung sa bagay, mahirap ngang talikuran ng isang kaanak. Pero ibahin mo ako. Ang taksil ay taksil at dapat parusahan! Tirahin mo, Mother! Peste. Malapit na tayo sa kinaroroonan ng puno ng Ispira. Naririnig na natin ang atungal na mabangis na hayop na nagbabantay dito. Tayo na. Papa Jesus, bakit po ganun?
Ayoko po sana magalit sa tatay ko. Bakit po siya ganun? Bakit niyo po kami pinagpalit ng inay ko? Nay, hindi ko po maintindihan kung bakit bigla nagbago ang atay. Ang sabi po niya sa akin, hindi niya na tayo muling iiwan. Paano niya nagawa yun sa atin, Nay? Anak, sana alam ko sagot sa mga nangyayari sa itay mo. Baka ho naapektuhan si Mang Carlos sa aksidente. Ate Nini, hindi naman po isip ang naapektuhan kay Itay, kundi puso niya. Bakit po ganun? Bakit parang hindi niya namahal si Inay? Ano nangyari? Aling Adela, hindi ko kaya nagayuma ho ni Aling Mayang si Mang Carlos. O kaya ho, baka ho pinakulam niya ho kayo, kaya ho kayo nagkaganyan. Alam mo, Mayang, hindi ko maintindihan kung bakit. Kung bakit ko lang naramdaman ito. Alam mo, mahal na mahal pala kita. Talaga, Carlos? Alam mo, sana hindi ko pa nasabi sa ito. Sana noon pa lang nalaman ko na mahal pala kita. Para ikaw yung babaeng pinakasalan ko. Huwag ka mag-alala, Carlos. Hindi pa naman huli ang lahat. Total, alam naman na mag-ina mo ang nangyari. Di lubos-lubosin na natin. Hiwalayan mo si Adela at sumama ka sa akin. Hindi pa rin matanggap ni Bambi yung nakita niya kanina, Carlos. Kahit anong gawin kong paliwanag, wala pa rin sa isay. Dahil kahit ako, hindi ko maintindihan. Carlos, anong nangyari? Bakit biglang nagbago? Anong gusto mong marinig? Yung totoo. Na mahal ko si Mayang. Mahal mo si Mayang? Oo. Yun ang nararamdaman ko. Ngayon ko lang naisip na siya pala ang gusto ko makasama at hindi ikaw. Kaya makikipag-iwalay na ako sa'yo. Sasama na ako kay Mayang.
puno ng espira. Hindi naman pala mahirap hanapin ang punong yan. Maganda kayo. Nakapag-usap na ba kayo ng asawa mo? Nasabi na ba niya sa'yong iiwang ka na niya? Paano walang baliktad ang damdamin niya? Anong ginawa mo sa kanya? Nasa akin na si Carlos ngayon. Hinding-hindi na ako papayag na maagaw mo siya. Gagawin niya ang lahat para sa taong minamahal niya. Hindi ako papayag na makuha ni Almiro ang bunga ng punong espira! Isinilang na ng langit ang kabilugan ng buwan. Saan na kaya sila, Almiro? Nakuha na kaya niya ang bunga ng mahiwagang puno? Sana nga, Prinsesa Saraya. Dahil anumang oras, unti-unti nang titigil ang tibok ng puso ni Lara. Sa kabila ng lahat, minahal mo ako. Inibig kung ano ako at hindi pilit pinago. Sa tulad kong aba, may nakalaan pa rin pala ng ngiti, kapalit ng mga pagdurusa. Bakit pagdating mo nga dito sa buhay ko, nawala na ang lahat ng mga takot ko. Ikaw na nga ang sagot sa aking mga dasal. Dahil sa'yo natutong magmahal. Dahil sa'yo natutong